sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno, na iniwanan naman din sila ng dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko wala silang walang direksyon yung kanilang alyansa. Because malaking pinagsak ng survey. And analysts are saying that they need para kakarot more and get the confidence to Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Okay, sinasabi ni Sarah na nilayasan. Ito yung naging problema ngayon dito. So halatang halata na naghahamit kayo ni Sarah dito. So si Aimee na talaga namang ayaw. Lalo si Camille. Diba? So ngayon nagamit patuloy kayo ni Sarah para ipamukha na nilayasan mo ang alyansa. Camille. So, sabi ni Sarah, ito halata naman daw na ginagamit para sa kampanya, di ba? Para umanalo yung mga kandidato sa Senado. Gusto ko lang din ipaalala sa inyo mga kapatid. Bakit po isinulong ang Rice Tarification Law? Isinulong po ang Rice Tarification Law, ha? That is because Duterte was very unpopular during those days because of that 80 to 90 pesos kada kilo ng bigas noong 2018. So hindi na ho napag-isipan ng maigi yung rice tarification law dahil hinahabol nila the Duterte administration dati is very very concerned dun sa kanila pong rating. Yun ang number one sa kanila, rating palagi. Kailangan mataas ang rating. Ganun po yung Duterte administration noon. Kaya nagkaroon ng rice tarification law. Pinabaha kasi napaka-ideal naman talaga. Kung titignan nyo ha, ang law of supply and demand. Tignan nyo ha. Kapag mataas po ang demand, mataas din ang presyo. Diba? Pag di supply Pero kapag bumaha ang supply, nag-oversupply tayo lalo na. Ideally, bagsak ang presyo or mabubulok ang mga bigas. So, pinabaha nila ito sa pamamagitan ng importation. Ang problema, hindi nila na-regulate ng tama o baka sadyang hindi nila ni-regulate. Anong nangyari? Mahal pa rin ang presyo ng bigas. Oo, bumaba nga. Nawala na rin sa 80 pesos. Pero hindi po nila nagawa na ibalik ito sa presyo ng 25 o 30 pesos. Na dapat nagawa yun, nangyari yun. Hindi nila nagawa yun. Unti-unti tumataas pa rin ang presyo ng bigas. Kada may mangyari na lang, bumataas ang presyo. Tsaka maalala ko lang din, yung dating na ibenta ng NFA na 20 pesos kada kilo ng bigas, yung tinatawag kong dog food. Nagbenta rin dati dyan sa 2020 po yun nangyari. Hinahanap ko yung video na yun para makita ninyo. Nagbenta sila ng bigas na tinawag na dog food. Talagang kasi na meron talaga pong karatula na nakalagay na dog food. At nandiyan yan sa thumbnail pero merong video yan Okay na akong tig-tig na yun. Yung video na yun, makikita nyo yung klase ng kulay ng bigas na manilaw-nilaw. Bakit po? Yung kasi mga lumang bigas po yun ng NFA. Tapos, okay, here we go again. Ito. Provincial government launches its Sugpo medical. Yan. So nagbenta sila ng ganyang bigas. Ito pong binenta diyan na bigas. 20 pesos yan. Yan ho ay luma at mga nabaha na bigas. Hindi talaga dapat binibenta. Kasi kaya nga may karatula yan na dog food. So, yan ang sinasabi ni Sarah. Hindi naman ganyan yung inanunsyo ng Pangulo. Ito kasi dinidispose agad dito ng ng maaga yung bigas na yan. Nung panahon nga ng tatay niya nun, di ba? O yung bigas na may bukbok, yun ang binibenta nila nun. Yan yun, 20 pesos.
May bukbok pa yung bigas nun, panahon ng tatay niya, hindi niya maalala ngayon. Ito lang challenge ko eh. Kapag ang NFA po nagbenta sa inyo dyan sa Cebu ng ng lumang bigas at kakulay nitong manilaw-nilaw, may mga talagang sira, hindi talaga pang consumption ng mga tao. Videohan nyo, i-upload nyo sa SOCMED. Pero dapat din pong maging maingat ang ating pamahalaan. Ito lang ang paalala ko. Baka sabutahiin kayo dyan. Baka yung bigas na ibenta dyan ay palitan, nakawin, di ba? O ipanakaw ng NFA natin dyan. Kasi kung sino naman po yung NFA personnel dyan, yun din yung NFA personnel nung panahon pa ni Pinoy, nung panahon pa ni Duterte. Sila rin yan eh. Empleyado yun ng gobyerno. Kaya kailangan po magbantay din ng gobyerno natin. Di ba? Na tignang maigi na ito ba ay hindi mapapalitan, hindi magkakaroon ng switching ng bigas. Baka magkaroon ng switching eh. Alam ng Pangulo, matino yung kanyang bigas na binibenta roon. Tapos ang mabibili ng mga tao, ganitong klase. Yung binenta ng 2020. Diba? Yan ang isang lang dito, issue na kailangang mabantayan nilang maigi. Yes, inaano na naman nila yung mga tao. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Yan naman si Budol. Balik na naman si Sara sa Budol. Recycling ng argumento at ng atake. Nabigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga taga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga taga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo? Huwag ka mag-alala. Ano pa lang naman kasi yan, simula pa lang yan. Panimula pa lang yan. Darating at darating din yan. No. Pinasok na nga kayo ng presidente, di ba? Nung isang araw, namigay dyan ng mga sasakyan. O, kasama yung PCSO. Feeling kasi nila Sara eh. Di ba? Yun yung problema ha. Kung napansin nyo na rin nun. Presidente si Digong. Mayor si Sara. Ano ba naging asenso? Ano nasabi na lang natin? Labas ng, yung Davao na lang, bakit marami pa rin informal settlers? Bakit may slum area pa rin? O slum areas? Bakit konting kumukulog pa nga lang daw po nagbabaha na dyan? Diba? O, bakit ang Mindanao hindi man lamang pinabaha ni Duterte ng proyekto noong panahon niya? Hinuli pa nga niya Mindanao eh. Puro gadali. Bakit tinipid niya yan? Kasi gusto nila talagang maghirap. Maghirap. Ganyan ang racket ng mga political dynasty sa totoo lang. Gusto nilang maghirap yung lugar nila. At aambon-ambonan lang nila na kung tutuusin pwede lang babahain ng grasya. Diba? Sing gadali visit. Pati yung kalidad ng edukasyon at daanan. Wala. Puro repair samantalang marami pang dapat gawa ng kalsada. Hinuli sila ni Duterte. Para manatili sila sa kanilang kalagayan. At ang masisi, di ba? Ang presidente natin. Tapos sila bida. Bakit? Papaalala lang sa taong bahay. Noong panahon nila, nabot sila ng 90 sa trust rating at saka sa performance rating. Hindi naman nila nakain yung rating. Di ba? Pride lang na taga Mindanao galing yung presidente. Pero yung talagang nangyari sa buhay nila nagbago, wala. Doon nga sa Marawi, galit ang mga taga Marawi kay Duterte. Dinurog, sabi nga nila sa akin nung rally nun nung December 17, December 7. Bakit namin suportahan si Duterte? Dinurog nyo yung syudad namin. Tapos susuportahan namin kayo? Sabi niya, may kako pwede naman kasi, di ba may sundalo tayo, dami-dami. Pasugurin mo yun. Naka-armor yung sasakyan. May sniper tayo isang katupak. May mga brand yung helicopter na Hawk, Black Hawk. Bakit ay ginamit lahat yan? Diba? Gusto lang talaga na maging battleground ng Marawi. Para sa mga dito yung mga high-techs na mga kagamitan, mga bombang binili nila. Lang. Dito sa Visayas. At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? Ako na sasagot. Ang sagot doon, para i-promote ni PBBM yung kanyang programa na 20 pesos na bigas at yung mga kandidato syempre ng unit ng alyansa. Okay? Yun na yun, diretsuhan na tayo. Okay, may problema ka ron, Sarah.
Tagal mo na rin Vice President, kasabay ka ni PBBM eh. Milyones na ang perang hinawakan nyo eh. Bakit hindi mo naging programa ang mag-subsidy ng bigas? Pwede naman, tama po ba? O, ngayon nag-iiyak si Sara. Nagawa ni PBBM ang murang ng 20 pesos na bigas. Kahit na ilang pa lamang ang mabibentahan yan. Nagawa naman po ni PBBM ang kanyang pangarap na laging ipinang-uurat ninyo sa kanya. Eh si Sara, ano na po ba nagawa? Di ba? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila. 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice. Kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami. Kahit anong gawin nila, hindi pa talaga nabuboto. Kami, sa mga tao na kung ano-ano lang yung kinapaasa. Kayo nga nagpaasa sa Mindanao eh. Alam mo, kapag ka naging presidente ang isang kalugar ninyo, di ba, ang aasahan mo ron magdudulot ito ng maganda sa inyong kabuhayan, sa inyong ekonomiya. Pero ano nangyari sa Mindanao? Kung ano ang iniwan ni Dr. ang sitwasyon ng Mindanao ng panahon ng maging presidente si Digong, ganun pa rin naman hanggang ngayon eh. Kung merong nagkaroon ng konting development doon, yung mga nagawa sa kalsada, hindi ho yun sapat. At yun, yung mga repair pa yun, pinagkakitaan din yun. Malaki ang potensyal ng Mindanao. Oh. Pero hanggang potensyal na lang. 'Di ba? Inaasa lang naman sa mga kaalyadong mga negosyante. Sus Mariosep. Yeah, I agree with you wisely. Desperado ka. Yun nga yung sinasabi ni PBBM dati, naalala ko. Madali lang ang trabaho ng opposition eh. Kumontra ka lang. Wala kang iisipin paano masusolusyonan ng problema. Sakyan mo yung, bigyan sabihin, sakyan mo yung problema, di ba? Ipagdiinan mo sa mukha ng mga tao yung problema. Oh, tapos, at the end of the day, ang problema naman, ang solusyon pa rin, yung binatipos mo. Yun ang papel ng opposition. Kaya po, ang tinuro sa atin ng matandang Marcos ay constructive criticism, diba? And constructive militancy. Ibig sabihin ay, kung pumuna ka bilang isang Filipinista, alamin mo kung ano yung root cause ng problema. Diba? Ano yung ibang mga factors? Tapos, ng pagpuna mo, hindi para manira. Kasi meron kang suggestion para ito posibleng ma-solve. Yun po ang dapat, the Filipinista way. Oh, ganun ho. Diba? Ay, Sara, iba. Literal talagang opposition. Destructive criticism. May pagtataka-taka pa. Tanga ka ba? Hindi ko makapag-isip. Ang ginagawa na naman niya, binababa lang niya ang level niya sa mga tao na mga ayaw sa administrasyon. Kumbaga, ginagatungan niya lang na magalit sila. Siyempre, yung mga tao magtataka, bakit gano'n? Wala rin ito sa amin sa Mindanao. Maganda sana yan, kaya nagugutom rin naman kami. Namamahalan din kami sa presyo ng 40 pesos na bigas. Diba? Na gusto rin namin yung 20 pesos. Bakit hindi rito? So, sakyan niya naman ngayon. Diba? Eh kung sabihin niya sana, pasalamat na tayo, nagsimula sila doon sa Cebu. Diba? Hangad natin, kausapin ko ang Pangulo, sulatan ko ang Pangulo, i-message ko, na mag-ano rin naman kayo dito sa Mindanao. I-identify natin, ipa-identify sa NEDA, kung sino-sino yung mga talagang hirap na mga LGUs dito. Sila yung babaan rin natin ng murang bigas. Oh. Yung mga programa namin, i-divert namin ang pondo dyan. I-subsidy rin sa bigas. Yun po yung maganda. Hindi porke kasi magkalaban na sa politika. Diba, sirain na, hindi. Dapat kahit magkalaban kayo sa politika, since isang tao lang iyong pinagsisilbihan at ikaw ay may pupuntahan ka pa, may political career ka pa. After 2028, pwede ka pang mag-presidente. Di ba dapat ganun? Oh, hindi yung para ka nang panira na lang talaga ng lipunan. Kasi PBBM,
Wala na yan, tapos na yan after 2028 eh. Diba? So ibig sabihin, kung gusto mong magpasikat, samantalahin mo ang problema ng bayan. Tumulong ka sa gobyerno na masolusyonan yung problema. Malay mo, suggestion mo pala yung pinakamagaling na i-consider. Diba? Bakit kailangan mong itago yung galing mo? Kung meron eh. Diba? Kaya ganun kabulok ng mga to eh. Dapat ka magpasalamat na gawa yung 20 pesos na bigas. Bakit? Credit din naman ka sa kanya. Sabi ng mga tao, nung panahon ni Marcos at saka ni Duterte, ni Sara, ang Uniteam, kahit nag-awa yan, natupad yung 20 pesos na bigas. Kasi kung talagang gusto, may paraan. Kung ayaw naman kasi, isang katutak at anli pa nga ang dahilan. Diba? Hindi rin naisip ni Sara yun eh. Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan naman natin ngayon ito si Sarah na pinagtatawanan po yung inanunsyo ko ni PBBM yung 20 pesos na bigas. Ayan. Oh, pinagtatawanan po ni Sarah yan. Kala niyo. Hindi ganun. Ewan ko ba, bakit ka pinagtatawanan nito? Kasi nga, kanina diba nag-anunsyo si PBBM ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ngayon, ito hong 20 pesos na kilo ng bigas, hindi po ito pang buong Pilipinas, hindi rin po ito pang lahat ng lugar ng Kabisayaan. Pili pa lamang po. Magsisimula ito next week. Hanggang December po yan. Pili lamang yung mga makakabili senior citizen, single parent, ano pa ba? Kasi yung mga nasa laylayan talaga, yung mga hirap sa buhay. Bakit? Kasi yan naman kung 20 pesos na bigas na yan, ay bagamat yan ay pangarap ng ating Pangulo. Kaya lang sa sobrang hirap para maabot na maging yan na yung cost of, yan na yung talagang suggested retail price ika nga sa mga palengke. Ibig sabihin, walang lugi. Eh yung problema natin, yung cost, yung production cost ng palay, eh lagpas na ng 20 pesos. Lagpas 20 pesos na ba? Oh, basta halos mag 20, mahal talaga. Diba? Syempre kailangan din kumita ng mga magsasaka. So, maliwanag po, may ginawa ang ating gobyerno. Nagpaluwag. Sabihin, nag-subsidize, nag-abono para makamit yung kanyang pangarap na 20 pesos na kilo ng bigas. Panahon ni Makoy naman noon, yung presyo naman ng langis ang kanyang sinubsidy. Diba ng tatay ni PBBM? Meron tayong oil price stabilization fund doon eh. Kasi nung araw nagiging unstabilized yung presyo ng petrolyo sa merkado. So, anong nangyari? Sinasalo ng gobyerno. Kumbaga may buffer tayo para hindi ito maramdaman ang epekto nito ng mga manufacturing industry, hindi maapektuhan maramdaman ng mga mamamayan, 'di ba? Para tuloy lang yung buhay, ganyan. Lalo't hindi naman yan palaging. Ngayon, dito kung ginawa nila PBBM, nag-subsidize sila. Milyones din yan yung inabono nila dyan. Kaya lang po, pinipintasan po ito ni Sara. Pinagdududahan. Yun na nga yung tatay niya. Diba? Ang pangarap ni Duterte dati, in fairness gusto ko sabihin sa inyo yung totoo, hindi naman po sinabi ni Digong na plano niya o pangarap niyang gawing 7 pesos per kilo ang bigas. Hindi po. Si Kibuloy po ang nangako ng 5 piso ang kilo ng bigas. Kay Duterte, mabawasan, ma-reduce yung amount na umaabot na ng 80 sa ibang lugar, umaabot pa nga ng 90 pesos ang presyo ng kilo ng bigas noong 2018 bago magkaroon ng rice tarification law. Mabawasan daw at least 7 pesos. Kasi sobrang mahal pa rin yun. Diba? Sobrang mahal pa rin nun. Samantalang pwedeng gawa ng paraan mag-subsidize ang gobyerno. Total, temporary lang naman yan eh. Tapos hanggang ma-normalize na yung presyo, diba?
may at least maging 30. Dati kasi mga nasa 30 pesos ang mahal na bigas doon eh. Mahal na masyado yung 40 noong mga panahon na yun. Kaya nga ako, kung yung presyo ng 80 pesos to 90 pesos na bigas doon sa somewhere in Mindanao na umabot pa ng 80, 90, ay panahon po ngayon, baka ho nasa 150 pesos per kilo ang presyo nun. So iniiyakan nila yung nag-50, nag-60 ngayon dahil sa inflation, di ba? Dahil sa giyera-giyera doon sa Middle East, Middle East, sa Russia at saka sa Ukraine. Diyan ang primary na source ng mga ginagamit na fertilizer na kailangan sa pagtatanim. Diba? So talagang nakakapagpataas ng presyo. Hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa din naman. Now, since naglunsad nito si PBBM, dali-dali naman ang maldita na hindi nakakaintindi. At dapat din magpasalamat nga siya na may ginawa ang gobyerno natin para kahit na hanggang December lamang ito ay maramdaman naman ng mga kababayan natin na, di ba? Kahit pa paano, maibsan yung problema nila. Malay ba natin, hindi lang pang December yan. Baka ituloy-tuloy na nila yan. Diba? Baka ituloy-tuloy na ng gobyerno yan na sige, doon sa mga identified na mga lugar, na mga LGU, yung mga 5th class municipalities or 3rd class municipalities na hirap yung mga tao dyan sa kabuhayan nila, doon namin ibibenta yung bigas ng NFA, total gobyerno. Ito yung sinasabi ko, dapat ang gobyerno ang magbaba ng bigas sa taong bayan. Benta. Dapat nga ang bigas po ng NFA may available palagi yan sa merkado. Diba? Sa market. Ganyan. Hanggang sa bawiin na nila lahat. Burahin nila ang rice tariffication law. O, gobyerno na ang magbibenta ng bigas sa taong bayan. Sa mga private companies na nagbibenta, dapat gobyerno na. Diba? At least makokontrol talaga nilang maigi yung presyo. Alam nila yung volume ng bigas na ilan na ba yung naubos at dapat naubos na yan para malaman kung meron bang hoarding na nagaganap. Anyway, ito po naman yung reaction niya. Yan na yung sinasabi nila noon pa. Ewan. Hindi nila magawa hanggang ngayon. Pero hanggang ngayon, ginawa na nga eh. Ano ka ba? Dahil hindi nila alam kung paano gawin. Wow. Dahil, sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos, Alam mo, sa totoo lang, di rin naman alam ni Sarang gawin yan eh. Hindi nga po niya naisip dito. I already watched this thrice. Hindi nga niya nabanggit yan na nag-subsidy gobyerno eh. Buisit. Paano nagawa yan eh? per kilo na bigas ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin. Tama. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yun. Itutukan to niya sa Meron akong So nagsinungaling daw po si PBBM. Praning pala to eh. Baka gusto ko lang pong ipaalala. Dalawa po sila ni PBBM. Maging siya rin naman eh. Pinangarap din po niya na mapababa ang presyo ng bigas. Sinang-ayunan din niya yun na mapababa ang presyo ng bigas. Ang ano nga ni PBBM dyan, mapababa yung mga 30 o hanggang 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Yun ang kanyang pangarap na inayunan din naman ni Sara. Tapos ngayon di ba hindi na nga siya nakatulong kung paano gawin yan eh. He could have suggested to the president na, "Hey, Mr. President, what we can do is subsidy." Di ba? Magkabono tayo. Yung sahod ko, iabono ko na yan. Mayaman kami. Di ba? Marami kami CF. Siguro kung yung CF niya ginamit niya pang subsidy sa bigas, ipagtatanggol ko to eh. Ay, nako, Sara. meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Kanang ginatawag nila ano sa bana siya sa Murag Lamaw. Dog food. Anything? Ayan. May bigas ng elevator. Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Grabe ah. Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop, yung mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat. Kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, okay ako sa signing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the Lara?
ano na yan, Ulit. promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung